arestado. Sa kabila ng babala ng Energy Department sa di otorisado at hindi nakaschedule na taas presyo ng produktong petrolyo, ilang gasolinahan sa probinsya nagtaas na ng presyo. Ilang shipping lines nagtaas pasahe na rin. Sa mga nagpaplano magbakasyon sa darating na tag-init, PNP may babala kaugnay sa mga peke accommodation at staycation online. At ngayong International Women's Day, ilang Pinoy pinulsuhan tungkol sa batas kontra catcalling at ibang uri ng pambabastos sa babae. Bago magtanghali kanina, oras sa Pilipinas, lumipad sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Luisa Hernanda Marcos patungong Amerika. Kasama ng Pangulo ang mga opisyal kabilang sina Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro at Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Ayon sa DFA, nakatakdang magtulumpati ang Pangulo sa isang special session ng United Nations General Assembly sa Martes, March 10 para manawagan ng kapayapaan sa gitnang silangan. Kasabay na rin ito ang pagkampanya para maging non-permanent member ang Pilipinas ng United Nations Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Dagdag ng DFA, ang biyaheng ito ang tamang pagkakataon para manawagan ang Pangulo para sa kapayapaan sa Middle East at kaligtasan ng lahat ng mga sibilyan, lalo na ng mga Pilipino. Pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang pagtatayo ng high-rise residential units para sa mga nasunugan sa Quezon City kamakailan. Sabi ni Mayor Joy Belmonte, nakikipag-ugnayan ng LGU sa National Housing Authority at Department of Human Settlements and Urban Development para malaman kung ano ang gagawin sa bahaging nasunog. Summer is waving and the beach is calling. Kaya naman si Leslie Hetot excited na sa bagong resort sa Batangas na target nilang puntahan ng kanyang mga kaibigan. At tulad ng marami sa atin, ang mga bakasyong ganito talagang pinag-iipunan nila Leslie. Kaya naman masinsin sila kung mag-research at magplano. Isa sa mga paraan nila ng mga kaibigan para matiyak na sulit ang gasto sa bakasyon ang pag-check sa mga review at comments sa napupuso ang destinasyon. Pia, hindi nawala ng pila sa buong maghapon yung ilang gasolinahan dito sa Quezon City, tulad na lang dito sa kinatatayuan ko sa Philcoa. Dahil yan sa pagkukumahog ng ilang motoristang magpagas bago yung panibagong dagdag singil ngayong linggo. Yung ilang gas stations tuloy na ubusan ng langis. Patuloy ang gantihan ng Iran at alyansang Israel at Amerika. At bukod sa mga nasasawi, apektado rin ang digmaan ng langis sa gitnang silangan. Ilang oil facilities ang tinatarget o nadadamay sa mga pagsabog. Paralisado rin ang paglalayag partikular sa Strait of Hormuz, ang kipot sa Persian Gulf na kontrolado ng Iran. Dahil walang makalayag na mga tanker ng langis, patuloy ang pag-alagwa ng presyo ng petrolyo na dama rin sa ating bansa. Kaya mahigpit na abiso ng Energy Department sa mga kumpanya ng langis, mula March 6 hanggang bukas March 9, hindi dapat lagpas sa 76 pesos at 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Pinabuksan ng PNP Highway Patrol Group ang paletang karga ng pinara nilang sasakyan sa Bayongbong, Nueva Vizcaya. Pinara ang kotse dahil sa paggamit ng improvised na plaka. Nang hinga ng mga papeles, biglang tumakbo ang sasakyan kaya hinabol. Doon na nadiskubre ang dala nitong kontrabando. Ito po pala ay may dala-dala po na hindi bumaba sa 450 rims na mga undocumented or illegal mga smuggled cigarettes. Buwis-buhay na inakyat ng mga rescuer ang cell tower na ito sa Texas sa Amerika. Sa taas kasi ng tore, may sumabit na hot air balloon na may sakay na 2 pasahero dahil nasa 920 feet ang taas ng cell tower o katumbas ng 80 hanggang 100-story building. Ang pag-rescue ng mga biktima, mahirapan. Para ligtas na maituwid ang mga biktima mula sa balloon papunta sa tore, gumamit ang mga rescuer ng tali at harness hanggang sa ligtas nilang nababa ang dalawa. Ang kanilang high-angle rescue, success! Sa kapuluang gaya ng Pilipinas na marami ang umaasa sa mga barko, masakit para sa ilang pasahero ang pagtaas ng pamasahe ng ilang shipping company. Sa Cebu City, nag-anunsyo ng pansamantalang fare increase ang ilang shipping company. Merong epektibo ngayong araw, meron ding simula ngayong Lunes. May mga anunsyo rin ng pansamantalang suspensyon ng ilang biyahe bilang pagtitipid sa krudo.
Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, bagamat karapatan ng mga operator na ayusin ang kanilang mga passenger at cargo rate alinsunod sa Republic Act 9295, may patakaran dapat para rito. Pwede ang hanggang 20% na taas pasahe pero sa gitna lamang ng krisis at dapat maaga ang pag-abiso. Kailangan po nila na inform ang Marina at ang publiko, kailangan po ng publication pag ang trading route ng isang barko ay sa inter-region, dapat yung mga affected na mga regions ay kailangan po nilang magpa-scale doon ng mga new rates po nila. Ang jeepney driver namang si Jesus nag-aalala sa pag-alagwa ng presyo ng petrolyo. Noong isang linggong araw, 500 piso kada araw na agad ang natapyas sa arawan niyang kita. Ano pa raw ang matitira kapag may panibagong dagdag singil? Tigil muna biyahe pag hindi na kinaya. Wala nang kikitain yun. Apply muna sa ibang trabaho kung anong pwede. Ang grupong Manibela ipoprotesta sa linggong ito ang patuloy na taas presyo ng langis. Kung ganito po lagi ang pahayag ng ating gobyerno na wala pong solusyon na nakikita, kasi parang inaabangan na lang natin na tumaan. Gumuhit ang mga missile ng Iran sa ere ng West Bank at Jerusalem sa ikalawang linggo ng pakikipagpalitan nila ng atake sa Israel at Amerika. Ang mga pag-atake pilit na sinasalag ng puwersa ng Israel. Dumadagundong din ang mga pagsabog sa Lebanon. Bago yan, tinarget ng Israel ang ilang bahagi ng Central Beirut kung saan isang apartment ang tinamaan. Mahigit 200 na ang nasawi sa Lebanon simula nang mag-airstrike ang Israel sa mga lugar na kontrolado ng grupong Hezbollah. Kasunod yan ng pag-atake ng grupo sa Israel bilang ganti sa pagkamatay ng Supreme Leader ng Iran. Babala ng Israel sa gobyerno ng Lebanon, patuloy na madadamay ang buong bansa kung hindi nila makokontrol ang Hezbollah. Ramdam din ang tensyon sa iba't ibang bansa sa Middle East, tulad sa Kuwait kung saan nasunog ang gusali ng social security dahil sa drone attack ng Iran. May mga napinsala ring infrastruktura sa Dubai. Ngayong araw, balik bansa ang 61 OFWs mula Dubai, UAE dahil sa nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Sa Doha, Qatar, isang Pilipino naman ang nasugatan ng tamaan ng shrapnel mula sa na-intercept na missile. Ligtas na ito at nagpapagaling. 29 na Pilipino ang pansamantalang pinatuloy sa mga temporary accommodation matapos lumikas mula sa kanilang tirahan dahil malapit ito sa mga danger zone. Sa Tel Aviv, 35 Pilipinong pilgrims at turista ang tinulungan ng embahada para makatawid ng border patungong Egypt at Jordan. Patuloy ang repatriation efforts ng gobyerno sa mga Pilipinong turista na stranded sa iba't ibang lugar sa Middle East. Sa ngayon, 82 sa mahigit 100 stranded na mga Pinoy sa Jordan ang pauwi na ng Pilipinas. 31 Filipino tourist ang nasa Amman pa. Samantala, pinirmahan ni Secretary Hans Kakdak ang Advisory No. 11 Series of 2026 na nagtatakda sa Persian Gulf at Strait of Hormuz bilang War Risk Operation Area o War Zone. Ang mga tripulanting Pilipino po, particular sa mga ship owners na nagdadala ng tripulanting Pilipino ay hindi po inaasahan na nandoon sa area na yon or else bigyan ng right to refuse sailing ang ating mga tripulanting Pilipino. Sinubukan makalapit ng mga realista sa US Embassy. Hinarang po sila ng mga pulis at panawagan ng mga realista ang pagwawakas ng giyera sa Middle East at pagsugpo sa pambabastos sa kababaihan. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pagbati at papuri si Pangulong Bongbong Marcos para sa kababaihan. Walang lusot kay MMDA General Manager Nicolas Torre III maski ang kanyang misis na nagkaroon ng paglabag sa batas trapiko. Sa social media, ibinahagi ni Torre na lumabag ang kanyang misis sa number coding scheme. Nahuli raw ang kanyang misis sa pamagitan ng no contact apprehension. Pero sabi ni Torre, hindi na siya General Manager, General Payer din dahil siya raw nagbayad ng 500 pesos sa multa ng misis. Wala umanong sinisino ang MMDA at kahit ang kanyang misis kailangan dumaan sa tamang proseso. Biro pa ni Torre, impound na ang kasunod kapag lumabag ulit ang kanyang asawa.